Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Isa ka maulanon nga aga sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo sining adlaw sang Lunes, August 17, 2026. Sa ngalan ni Janelle Baclay kag Emero Santiagudo, ako na ang inyo kaupod subong nga Lunes, Hope Torrechante. Ay si Toto Gatulo ang laway. Aga pa mga kaabyanan, nagbundak ang ulan hindi lang sa probinsya sang Iloilo but also felt diri sa syudad sang Iloilo. Importante nga may ihibalo kita kung ano ba lang kaimtangan o kung pinaka-latest sa aton lakat sang panahon. Di na naton pagpadugayon pa mga kaabyanan, yari na sa aton nga piyak nga linya si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am, kamusta? Anong latest sa aton lakat sang panahon? Hi ma'am, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa dangaron nga adlaw sang Lunes, August 17, 2026. As of 3 a.m. kaginang aga, ginamonitor natin nga low pressure area nga yara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iyak lokasyon na yara as may 1,040 km east of Northern Luzon. So, ang ini nga LPA ay may medium chance ini nga mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon ang padayon nga nag-aapekto sa may Luzon kag western section of Visayas. So, bangon sa nga sistema diri sa western Visayas ay mag-eksperyensya sa magulugal-umon tubtumugal-umon ng kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan panglad kag panago of dugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalasang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius sang adlaw na butla kaginang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo agad nga salamat. Ma'am Lenore, no, na-mention mo kainang low chance of developing into a bagyo, no, ang LPA nga gina-monitor malapit sa Northern Luzon. But Ma'am Lenore, diri sa aton sa Western Visayas or particular sa probinsya sang Iloilo, mabaskog ang ulan, no, nga aton nga nabatsyagan. So nga abala ayhan amoni no ang nabatsyagan naton diri sa syudad sang Iloilo, Ma'am Yunor.
Yes, ma'am, ang mga pag-ulan nga na-experiensyahan natin, kung possible, for the rest of the week natin ay tuga na sa southwest monsoon, ma'am. Mhm. Ma'am, sa aton nga pag-monitor no sa satellite naton, syudad kag probinsya lang ba sang Iloilo ang apektado sang pag-ulan-ulan subong or may mga ginaulan na nga mga areas or iban pa nga areas sa Western Visayas? Yes, ma'am, sa may parts of Antique, may ara ang mga pag-ulan kita nakita, and then parts of Guimaras. Mhm. Ma'am Leonor, no, kay ti madamo kita sa mga ports diri sa Western Visayas, may ara kita sa Katiklan, may ara kita diri sa Iloilo, also areas of Capiz and Antique, may ara man kita sa Guimaras. Ma'am Leonor, kamusta ang aton nga mga baybayon subong kag may ara bala sang gale warning ang aton nga pag-asa? Yes, ma'am, sa karon ay wala man kita tigil warning nga gihing issue, pero ang maghalo na kita kag mag-aligmat kay tungod sa makusog ang aton nga hangin kag may pagkamabalod ang aton nga kadagatan subong adlaw. Mhm. Iliwaton lang naton, i-emphasize lang naton, Ma'am Leonor, no, until when naton may experiensyahan ining pag-ulan-ulan, no, diri sa Western Visayas. Possible, ma'am, mga for the rest of the week naton maka-experience kita from time to time sa mga pag-ulan tugas ini nga southwest monsoon. Mhm. Last na lang, Ma'am Leonor, ang imong mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano na kita, hindi lang kita magkalipat, magdala permis ang aton nga kalo or payong, protection natin sa init or di gani sa ulan, and then maghalang lang kita kag mag-aligmat, then mag-monitor lang kita sa ating mga weather updates. Mhm. With that, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong agaman sa inyo. Radyo Pilipinas. Na batian mga kaabiyanan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Naghatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon, ang update no sa ining nabatyagan naton nga pag-ulan-ulan subong nga Lunes, baw no nagbaralik sa eskwelahan ang aton nga mga estudyante, balik opisina ang aton nga mga mamumugon. And amo ni no ang nag-welcome sa ila ang mabaskog nga ulan, pagtupa-tupa sang ulan sa province of Iloilo na batyagan man no ang ini nga mga pag-ulan, also na pahayag ni Ma'am Leonor no areas of Antique ang ginaulan man subong adlaw no Lunes, August 17. Nevertheless, wala kita sang may na monitor no nga pag-anunsyo sang cancellation of face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo. So kaina nakita nato ang aton nga mga estudyante no. Sa imo kagayon. Masako nga nagpadulong sa ila tagsa-tagsa ka mga buluthuan kay again hindi lang mga elementary o kon high school no ang nag-start sang ilang klase subong, but also ang aton nga mga estudyante sa kolehiyo. So medyo magutok-gutok ang syudad sang Iloilo, ang mga dalanon sa syudad sang Iloilo. So kung may mga transactions guys, no? Medyo early kita kay may pagpugok sang mga trapiko sa mga naglain-lain nga mga dalanon, and at the same time nagabubo ang ulan. So gina-expect man ni naton no basta nga nagaulan kag Lunes nga adlaw no may pagpugok gidya sa aton nga mga salakyan no sa mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. May bandaan no halin pa sa mga provinces. Subong nga Lunes nagapadulong sa syudad sang Iloilo after sang ilang weekend rest. Anyway, mga kaabyanan, sa aton nga pagpadayon diri sa programa Iloilo Morning, gusto naton nga mapabaluman no ang mga maayong hinimuan sang Iloilo Provincial Government in relation sa mga na-mention ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya nga State of the Nation address. Although nga pila na ka semana mga kaabyanan ang nagligad sang
speech no si President sa iyang SONA. Malapor sila na ang dugan ko inda. Ang aton nga mga local government units no gin-assess man na nila no ang mga ginpahayag nga mga programa, priorities no and accomplishments ni PBBM nga napahayag no or nalakip sa iya nga SONA. The same mga kaabyanan ang ginubra no sang Iloilo Provincial Government. Gin-check Manila no kung nakalinya bala ang ila nga mga programa sa mga na-mention no sang presidente. Inday. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no si Governor Arthur Defensor Jr. Hindi I-check naton kung ano ayan ang pahayag sang gobernador. sa Ano ayhan ang mga programa sang Iloilo Provincial Government ipay. Hindi mapunggan. nga nakalinya man sa mga namitlang sa SONA ni PBBM. Yari si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Lalo na itong aton ng mga stakeholders and partners, DepEd, DOH for Mental Health, DSWD, Population Development, and go to our schools and we will devise a module para sa module natin sa mga leading program natin, PESPASA, Career Guidance, Voter Education, nadalo natin sa eskwelahan for social kita. Pero alam mo yung reaction kung wala kong hatag, isang immediately after the SONA, no? Na-process pa natin, ang tendency natin is to react on what was said and what was not said. Pero kita diri sa Iloilo, at maayong tignan ng pamangkin. It is na pamati lang kita, this is our observation. At nagakalipay na sa SONA sa Pacific, alin ka sa puno kasi sa puno. Sa kada tubig ko na pinag-mention sa humility aside, makasiling kita na may counterpart program na kita sa ato. There are areas that are better than the others. Halimbawa na sa education. Ang tanan na ginambal sa presidente na may ara kay Inuway, ipobra ko na sa atin nga PTO. Although wala pa na ganin ang tulad mga kasadahan sa maayo. Kay Silico, let us check our performance based on the topics of the president. And halos tanan kid. Especially, again, balikan education. Ang ginopera natin sa atin na sa health, pagdun kita. Sa atin nga mga paghanda sa atin na OFWs, population development. At damo na that siya. No. You see, almost every department and every program, we connected to the State of the Nation address of the President. So we are very happy. But hindi ko lang sa inyo pag-isa-isa ang kitang ating na education program. Somehow you have an idea of what we are doing. You know. Halimbawa na, namatian tigit sa President yan. Ang importansya niya hatag sa TechFo. It's very, kita ang mano kita sa tech. Yesterday, muli atong ginaobra. You know that I was a co-author of the K-12. And then that K-12 law is special because ara-ira ang TechFo sa secondary schools na. And here in Iloilo, kahapon, na groundbreaking kita because we are going to construct a techno hub in all strategic national high schools because we want TechVo to be prominent in sa ating na high school. And not only that, wait, sorry. You know what? Ang TechVo natin, gusto natin na prominente siya sa aton na public schools. Kaya mo kinatuloy isang presidente, that was really the objective. When we passed K-12 law, ang naslingan na pagkatapos ng K-12, makobra na nga ito nga. And that is true.
what are we saying? Number one, we want full implementation of the K-12. We want TechVoc to be prominent in our publications. Second, we're telling them that TechVoc is not a lesser option. Ang inobras ng TESDA is not a secondary option. It is equally important than the other college presents. Nabatian mga kabiyanan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. In other words, may ara sang checklist ang Iloilo Province sa mga programa, priorities nga gin-mention ni PBBM sa iya State of the Nation address. Kagin-check nila, gin-compare nila, may ara bala ang Iloilo Province sa mga nasambit no nga mga programa. Lakip sa mga ginpahayag no ni Governor Arthur Defensor Jr. sa areas of education nga na-mention man no ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang zona. Hay, Ang equivalent mga kabiyanan diri sa province of Iloilo ining best province program o kon ang best basa, hindi mapunggan. ang classroom acceleration program, ang construction sa mga disaster resilient classrooms Matakugamudlat sa pinaagi no sa Special Education Fund. mga supat. Malapor sila na ang dugan ko. May ara man sang drone technology training centers. In fact, mga kaabyanan, nag-groundbreak na ang Iloilo Province sang first ever school-based techno hub. Siling sang imuta. Kagipahamtang ina no sa Cabatuan Comprehensive High School sa Cabatuan, Iloilo. But ang target sang Iloilo Province no hindi lang sa Cabatuan but also sa iban pa nga mga high school no or bulutuan diri sa probinsya sang Iloilo. Hay, Ina para mapataas pagid ang kalidad sang edukasyon no and at the same time matudlo ang drone technology, artificial intelligence sa mga estudyante. pat malap. TechVoc component also mga kaabyanan in partnership no with TESDA and the Department of Education. Yeah. Ah, So ano pa no sa aton nga mga tagpalamati naka-mention ng presidente regarding sa housing no Pangabu. ang expanded 4PH program no nga ginapadayon sang Marcos administration Panalay. diri sa may Iloilo province mga kaabyanan ginapabugal sang probinsya ang Purok Resilience Program. Ang area sang Batad no na may ara na ina sang Purok Resilience Program and sa ipatindog mga kaabyanan nga government center, Smart Green Government Center, may mga maapektuhan nga mga pumuluyo no suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gani ginlabi naman niya no with DSUD nga may ara sila sang sayluhan kaangay man sang Purok Resilience Program sa Banwasang Batad. Anyway, hindi lang edukasyon, hindi lang housing mga kaabyanan no. Inday. Sa imo Naka-mention ng presidente tuhoy sa sports tulog ang laway. sa pungsod Pilipinas. Ang equivalent naman siniya anong ginahimo yan sang province of Iloilo para sa sports development no. Ang ko sa imo nalipat. Well, ang province of Iloilo mga kaabyanan no suno kay Iloilo Provincial Governor. May ara sang Provincial Sports Development Program ang Iloilo Province. May ara man sila sang Iloilo Development League. Ang imo nga supat. May ara sila sang financial assistance sa mga athletes no sa mga competitions or sports meet kaupod no in partnership with the Department of Education kag ang construction sa mga sports facilities. Ang pamatuod isa sa mga proof sina mga kaabyanan ang Iloilo Sports Complex nga ginrehabilitate no sa aton nga mga kauturan dira sa sports complex kung nakalabay kamo may mga pasilidad dira no nga ginakayo lakip na dira ang comfort rooms no ang track oval sa Iloilo Sports Complex.
Anyway, mga kaabyanan, kadamo sa mga ginpang update ang gobernador no sa iya giniwat nga press conference and do hindi gid maigo no sa aton nga programa ang masobra isa ka oras nga press conference sa nga gobernador. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi But anyway, no, at least nakita naton no nga may ara sang comparison no ang Iloilo province maplakat mata sa mga programs and projects ng national government. ang imo nga May ara sila sang provincial component or rather provincial man nga klase sang programa nga kaangay o kun kapareho sa mga ginapatuman sang national government. Inday, siling sang imo tatay. Uy, sa aton nga mga estudyante kag mga mamumugon halong kamo sa inyo nga pagbiyahe. Again, kung wala pa kamo nakahalin sa inyo nga mga puluyan, magdalagid sang payong kapote kaya suno gani sa aton nga pag-asa Iloilo from time to time mabatyagan ini naton ang pagtupa sang ulan Ay, and probably no suno kay Ma'am Leonor Silvestre lak sa isa naton kasi mana ini nga mabatsyagan no diri sa Western Visayas bangod sang southwest monsoon. Again southwest monsoon ang nagaapekto diri sa aton sa Western Visayas. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok diri sa programa Iloilo Morning bisan los putla. para sa mga dugang nga mga ihibalo no tuhoy sa mga update sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Inday, Syempre, thank you man sa aton mga katuwang technical, no? Kay Engineer Roy Louis Kaipang, kag Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. lipay. Mga kaabyanan sa ngalan, no? Ni Janelle Baclay, kag Emmy Rose Santiagudo, Hope Torrechante, isa ka maulanon nga aga sa inyo nga tanan. Kag ini ang Iloilo Morning. Ang imo Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.